Tayo, ngayon ay ika-11 ng Oktubre, bukas is 12. So, may i-share lang ako sa inyo, napaka-importante to at magandang ma-share nyo sa lahat. Ang United People's Initiative po, tayo po ay tumugon sa panawagan ng Unity, kaya po tayo nandito, kasama natin yung ating mga sumusuporta dito at alam natin, napakamahal ng stage na to. Hindi tayo sanay rito. Nung nakikipaglaban tayo during the pandemic, kaya napahinto natin yung unconstitutional lockdown at saka yung experimental vaccine. Wala namang ganitong stage nun eh. Attorney, walang ganito eh. Nasa kalsada lang kami, natutulog kami sa kalsada eh. 2 buwan kaming natulog sa harap ng Supreme Court, 4 na buwan sa harap ng Senate, at marami tayong naipanalo sa mapayapang pamamaraan. Kasama natin yung nagsalita kanina rito, si Brother Perdi. So, ang isi-share ko sa inyo napaka-importante para ma-share nyo rin sa iba. Ang problema ng bansa natin, hindi na kailangang aralin pa. Kahit yung mga apo natin na nag-aaral ng elementarya, high school, lalo na yung mga college, alam na may problema sa bansa. Tama po ba? Alam nila may problema, tas tayong matatanda na, yung mga nasa gobyerno, yung nagpapatakbo ng bansa natin na atin ring hinalal, kung hindi nga dinaan sa smart magic, baka iba yung naupo, pero ganun pa man, sila nagmamaang-maangan, parang walang problema sa bansa. So, kanina nandun kami sa isang forum na pinag-uusapan yung revision ng ating konstitusyon at maraming pag-uusap at nandun ang isang magiting natin na din ng law, si Din Amado Valdez, at marami tayong natutunan sa kanya. Yung krimen naganap na eh. Yung krimen nangyari na. Ibig sabihin nagawa na nila yung krimen eh. Nakita nating lahat. At yung ebidensya, overwhelming. Ibig sabihin, napakarami. So, ang tanong, kailangan pa bang imbestigahan natin? Kailangan pa bang imbestigahan natin sila? Kaya yung ginagawa nila, paano magkakaroon ng tama at patas na imbestigasyon? Gayong, yung nagkasala, kasama nung nag-iimbestiga. Parang niloloko na, ginagago na lang tayo nung walang mangyayari sa investigasyon. Kasi ulitin ko, yung iniimbestigahan, kasabwat rin ng mga nag-iimbestiga. So paano magkakaroon ng patas na paghuhusga dyan? So ang ginawa natin, ang United People's Initiative sa pamumuno ni General Romy Pukis, ang ating magiting na lead convener ng United People's Initiative, gumalaw tayo sa isang mapayapang pamamaraan. Tayo po ay sanay na sa ganito. Ulitin ko po, ang mga kapatid nating mga kapulisan, kakampi po nating lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Yung damdamin natin, damdamin nila. Yung damdamin nila, damdamin natin. Nagkataon lang na hindi pwede silang sumigaw doon sa gusto nilang isigaw dahil nasa serbisyo pa sila. Ganun rin ang ating mga kapatid na sundalo. Yung damdamin natin, damdamin nila, yung damdamin nila, damdamin natin. Kaya lang hindi sila makasigaw kasi nasa serbisyo pa sila. Isang kaisipan yan na itinuro sa atin ng sistema na bago ka magsalita ng laban doon sa institusyon na may nakikita kang mali, kailangan lumabas ka muna. Respeto ang tawag ron. Yun nga ang masakit. Tayong nasa tama, rumerespeto tayo doon sa mga gumagawa ng mali. Yung mga gumagawa ng mali, walang respeto doon sa mga binabalahura nila taong bayan. So marami ng mali talaga sa bansa natin. Kung ako tatanungin nyo, kung ako lang, sarili ko lang naman to eh. Actually, sa dami ng naranasan natin at ang nakawa na nangyayari, hindi na sila masaya sa milyon. Hindi na rin sila masaya sa bilyon. Trilyon na ang usapan eh. Alam niyo ba kung gaano karami ang trilyon na yan?
So sa akin lang ha, napanaginipan ko na sila lahat, na pinatay ko silang lahat eh. Sinaksak ko sa lalamunan yung karamihan sa kanila. Yun yung panaginip ko. Putang ina, kinagat ako ng lamok, nagising ako. Puta, pinatay ko rin yung lamok. Putang ina ka. Patay na sana sila lahat eh. Ultimo lamok, kampi nila eh. So ganun ang bansa natin. Ulitin ko ha, pag-usapan natin legalities. Nakita mo gumagawa ng krimen. Yung ebidensya overwhelming. Actually, pwede na silang arestuhin ng taong bayan eh. Alam ko si Brother Placido, pag sinabi kong arestuhin natin, tangina na, mangungunin, aarestuhin na sila eh. Pero napakahirap. 316 or 17 congressman, aarestuhin lang ni Placido, nag-iisa siya. Hindi naman pwede yun. Brother Plas, mahirap naman sumigaw siya dun sa Congress. Sumuko na kayo, napapaligiran ko kayong mag-isa. Tangin na, walang maniniwala sa'yo, Brother Plas. So kailangan marami tayo, di ba? Marami, puntahan natin sila, takot sila eh. Yung gumagawa ng mali, takot yan sa marami na nakakaintindi ng tama. Punta na tayo dun sa winning ha. Alam ko yun ang gusto nyong marinig eh. Shortcutting ko na para mabilis. Gusto nyong manalo tayo ng payapa? Parang ayaw nyo. Parang gusto nyo yung marahas. Hindi, gusto. Pwede rin. Pwede rin, pareho. Pwede rin. Minsan nakakaisip na tayo ng hindi maganda eh, sa totoo lang. At saka nagiging laman na sila ng ating araw-araw na panaginip. Pag araw-araw mo napapanaginipan, parang nai-inlove ka na sa kanila eh. Mananalo tayo, napakasimple lang. Ito, pag-aralan nyo mabuti ha. Never tayong mayu-unite bilang mga Pilipino. Ulitin ko ha. Never tayong mayu-unite bilang mga Pilipino. Aminin na natin yan. Pero dapat marunong tayong rumespeto doon sa desisyon na nakakarami. Hindi man tayo united, pero marunong tayong rumespeto doon sa desisyon na nakakarami. Di ba ganun sa eleksyon? Kahit ayaw mo doon sa isa, eh siyang binoto ng karamihan, eh siyang uupo. Kailangan natin respetuhin. Pero, ang sinasabi natin ganito, kung ako ang presidente, at ang bumoto sa akin is 30 million, eh ang butante 60 million or 70 million. So lagay na natin kalahati yung hindi bumoto sa akin bilang presidente. So ang gagawin ko, unang araw pa lang ng pag-upo ko, magkakandak na ako ng consultation sa taong bayan. Ang sasabihin ko, salamat doon sa 30 million na nag-upo sa akin, ano ba ang gusto ninyong gawin ko para maibsan naman ang kahirapan nyo? Magtatanong ako sa taong bayan. Ngayon, ganun rin sana ang mga mayor, congressman, governor. May gumawa na ba nung nanalo sila, bumalik sila sa taong bayan at nagtanong, ano ang gusto nyong gawin ko kasi iniupo nyo ako para maibsan naman yung kahirapan nyo. May gumawa na ba ganung politika? Politiko? Wala. Ala? Pag nanalo na sila, gagawa sila ng gusto nila na walang consultation sa taong bayan. Bumalik tayo sa presidente. Ngayon, yung 30 million na hindi bumoto sa akin bilang presidente o hindi bumoto kay BBM, siya yung nanalo. Dapat ang gawin niya, gumawa siya ng mga bagay na magpapatotoo para mahikayat niya yung 30 million na hindi bumoto sa kanya para pasubalian niya, nagkamali kayo dahil hindi niyo ko binoto. Dapat gumawa siya ng maraming tama para makita ng mga hindi bumoto, mali pala tayo, dapat pala binoto natin siya. Kaso ang ginawa niya, mas marami siyang ginagawang mali at kinukonsinti niya yung mali, kaya yung 30 million na meron siya, nabawasan pa. Agree or not? Agree. Agree or not? Agree. Binibigyan ko kayo ng malalim na kaisipan para pag nag-decide kayo, sasama ba ako dyan sa mga grupo na yan para mabago yung bansa? Bumalik tayo doon sa hindi mayu-unite ha. Eto, kahit sino, pasubalian nila, kung mali tayo, we will stand to be corrected. Pero ito, alam ko,
100% hindi ako pwedeng magkamali. Walang politika, katotohanan lang pag-uusapan natin. Walang politika, ha? Pakinggan nyo at i-share nyo ito dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang Makabayan Black. Pag Makabayan Black, yan yung mga leftist natin. Nasa wing ng CPP and PA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag-create sa Makabayan Black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka Makabayan Black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM, ha? Yung tatlo. Marcos, Araneta, Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. Vehicle, sasakyan nila. Si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 election. Pag nawala si BBM ngayon, anong sasakyan ng Makabayan Black at saka ng liberal na dinurog na yan nung panahon ni Digong? Nakuha nyo? Ang problema, meron pang isang malaking pwersa na sumusuporta. Ilawan. Sino yung malaking pwersa na yon? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Eh, mababago yung geopolitics positioning nila. So, sumusuporta na rin yung Western World doon kay liberal, kay Makabayan, sa administration. So, 4 na silang magkakampi. At ang target nila, anybody can be a president in 2028 except Sara. Ayaw nilang makabalik ang mga Duterte. Ayaw nila. Dahil ayaw nila ng independent foreign policy. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila na ang stand mo, kaibigan ko ang China, kaibigan ko ang US, kaibigan ko ang Russia, kaibigan ko lahat. Ayaw ng Western world nun. Ayaw nila nun. Ang gusto nila, sila lang ang kaibigan. Sila lang ang susundin. Maraming mga Pilipino hindi alam ito. Kung ikaw totoo kang Pilipino, kahit ibinoto mo si Duterte at may nakita kang mali, babatikusin mo siya doon sa mali niya para maitama niya. Kung ikaw naman is bumoto kay BBM at may nakita kang mali sa kanya, babatikusin mo siya doon sa mali niyang ginagawa para maitama niya. Hindi mo siya aayunan. Yung bumabatikos doon sa binoto mo, tama ang kaisipan nun. Ibig sabihin, normal ang kanyang kaisipan. Sino yung mga hindi normal? Nakita ng mali yung ginagawa nung binoto niya, inaayunan niya pa. Baliw o hindi? Baliw o hindi? Baliw! Nakita mo ng mali, inaayunan mo pa. Sa anak mo, pag may nakita ka maling ginagawa, aayunan mo? Hindi, papagalitan. Papagalitan mo eh. Di ba? Pero bakit yung iba nabubulag pa rin? Bakit? Sila yung nakikinabang at makikinabang kapag nakabalik sa pwesto, sa mataas na pwesto ang mga liberal. Sila yung makikinabang pagka nakabalik sa pwesto ang Makabayan Black. Sila ang makikinabang. Sino-sino yan ng mga yan? Karamihan, hindi lahat ng mga negosyante sa bansa natin, mga oligarko, sumusuporta yan sa liberal. Hindi lahat. Karamihan ng mga Catholic school natin, sumusuporta yan sa liberal. Binibigyan ko kayo ng malayang kaisipan para makita ninyo, mayuyunite pa ba tayo o hindi? Hindi! Never na tayong mayuyunite. Pero pag dumami, yung mga kagaya ninyo na nagsishare ng katotohanan, maaari may pag-asa tayong mabago. Maaari. Napakahirap sa isang bansa kagaya natin. Hinulma tayo ng mainstream media para magkawatak-watak. Yaan ang itinuro sa atin, ikinulong tayo ng evil system. Mainstream media, kinulong tayo. Wala silang binabalita na 100% tama.
marami ka pang mapupulot sa social media, vloggers natin, 50% hawak pa rin nila. Funded yan. Kayo mga nandito, hindi kayo funded. Sila funded, marami yan. Kalaban rin ninyo sa social media. Yung mali, ginagawa nilang tama. At yung tama, ginagawa nilang mali. Yan ang mainstream media. Para yung narrative nila, yun ang laging mapapanood at mapapakinggan ng tao. Ang turo ng mainstream media, kahit nung unang panahon pa, kahit mali yan, information na yan, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo sa TV. Kahit mali yan, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Araw-araw, buwan, taon, ulit-ulitin mo. Yang mali, pag inulit-ulit na nababasa at napapakinggan ng tao, nagiging totoo na sa ating paningin at sa ating paningin. Gusto niyo yung sample? Gusto niyo yung sample? Gusto! Kay Sara Duterte, paulit-ulit, 150 million. Winaldas niya, paulit-ulit, ilang taon na, 2 taon, 150 million, yung confidential fund, paulit-ulit. So kahit mali siya, nananatili sa isip ng mga tao nakatanim na to si Sara talaga, kurakot eh. Kasi inulit-ulit. Pero ang nagsabi na COA eh, walang problema dun sa 150 million. O hindi ko kinakampihan si Sara, base yan sa katotohanan. Pero bakit pa nila inuulit-ulit? Kung iimbestigahan si Sara ng 150 million, lahat naman ng mga politiko kahit mayor, congressman, gobernador, presidente, senador, lahat yan may confidential fund Hindi dapat lahat yan imbestigahan Yes. Tama? Tama. Pero bakit walang nag-uulit-ulit sa mainstream media na dapat lahat sila imbestigahan, dapat lahat sila imbestigahan? Kasi kasabwat sila. Nakukuha nyo na. I-share nyo para hindi kayo nabubula. Yes. Ulitin ko. Wala tayong kinakampihan, kaya tayo nandito. Ang kinakampihan natin, yung tama at yung kinakawawa. Isa yan. Paulit-ulit, mali. Putang ina. Yung matanda, 80 years old, nasa dahig pa rin. Nung dinala ng Pilipinas sa dahig, inamin na ng bansa natin na walang silbi ang batas natin. Si Boying pa nagsabi. Inamin na nila. Inamin talaga. Pwede naman ditong ikulong. Pwede dito mag-hearing. At pwedeng bitayan dito si Rodrigo Roa Duterte kung nagkasala talaga. Bakit kailangan sa ibang bansa? Bakit si Tevez pinabalik nila rito? Yes. Nakukuha niyo yung logic? Tama. Paulit-ulit. Ito na naman yung mainstream media. Paulit-ulit, mainstream media. Ulit-ulit-ulit. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Ilang taon na yan paulit-ulit. Natanim sa isip ng tao, oo nga, ang dami niyang pinatay. Pero how about yung mga pinatay ng mga adik? Inulit-ulit ba nila? Ang daming pinatay ng adik, ang daming pinatay ng adik. Wala naman nag-uulit-ulit nun. Yung mga ginahasang kabataan, yung mga krimen ng dahil sa droga. Kung ako na naging abogado ni Digong, ang gagawin ko ganito. Sige, ilan ang pinatay ni Digong? Sabihin ko sa ICC. Tanungin ko sila. 30,000 po ang pinatay. O sige, patulang ko yan. Sasabihin ko sa kanila, sige, lahat ng 30,000 na yan, pakita nyo sa akin yung blatter. Blatter sa pulis ha. 30,000 blatter, pakita nyo. Pakita nyo sa akin kung sino yung nag-aresto. Pakita nyo sa akin kung sino yung testigo. Pakita nyo sa akin kung saan siya namatay, anong address niya, ilang taon na siya. Yung 30,000 na yan, palagay nyo may ipapakita ng ICC. At saka ng mga liberal at saka mga kabayan black na sumusuporta para ma-idin si Digong. Palagay nyo may ipapakita nila yung 30,000? Dahil wala talagang 30,000. Palangay, hindi nila papakita Hindi natin sinasabi walang kasalanan si Digong. Sinabi na nga niya, if this is my destiny, so be it. Pero alam natin, alam ng kapulisan, alam ng kasundaluhan, tinimes to niya yung sahod ng mga yan Palagay nyo, walang nagdaramdam na kapulisan nung napunta siya sa dahig? Palagay nyo?
Palagay nyo walang nagdaramdam ng mga sundalo? Marami. Nagkakaisa na tayo ha. Papunta na tayo doon sa topic natin na maganda. Kung paano tayo mananalo. Gusto nyo ba malaman ngayong gabi o bukas na lang? Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Bukas na lang? Ngayon na! Kayo na daw! Gusto nyo nang malaman kung paano tayo manalo? Oo! Okay. Ilan tayo ngayon dito? Bilangin nga natin. Dadami yan bukas! 3, 4, Dito pala, 700 na tayo. Okay. Paano tayo mananalo? Kailangan itanim ninyo sa puso ninyo, hindi lang sa isip. Ulitin ko kailangan itanim nyo sa puso ninyo at hindi lang sa isip. Kakampi natin ang lahat ng kapulisan. Itanim ninyo sa puso ninyo at isipan. Kakampi natin lahat ng kasundaluhan. Ang hinihintay lang nila, gumalaw ang maraming taong bayan. Pwede lang pa-xerox yung sarili natin. Pina-xerox na natin para dumami tayo. Dapat Nagkabatuhan ko sila. dapat pag umuulan, dumadami tayo parang gremlins. Kasi kulang pa eh. Walang Parati nasa loob. Doon sa mga binabanggit ko, makabuluhan ba may natututunan kayo o wala? Meron! Tama lahat po. Gusto niyo pa? Gusto ko ba? Gusto ko ba? I-share niyo ito Ngayon, lahat tayo, makinig kayo, lahat tayo na nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Ulitin ko lahat tayo, lahat kayo, nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Kaya lahat kayong mga vlogger na nandito, naka-shadow ban kayo. Oh, tama. Ang galing niyo talaga, sir. Umiikot lang kayo doon sa mga circle of friends nyo, hindi na kayo lumalabas doon sa network nyo. Correct po kayo. Naobserbahan nyo? Observe na observe. Okay. Alam nyo na Ang gagawin nyo, huwag kayong mag-cut and share. Paste and share. Huwag. I-record nyo yung video sa sarili nyo o sa ibang account, tsaka nyo i-share. Okay? Kaya tayo natatalo dahil rin sa atin. Gusto nyo matutunan kung paano manalo sa social media? Gusto nyo, ayaw nyo? Gusto! Okay. Pag may nag-share na alam nating mali, ulitin ko, makinig kayo. Nabasa natin, mali ito Ang gagawin mo, butay na, isi-share ko ito sa mga FB page ko. Yung mali, isinira mo pa. Yun ang gusto nila. Na yung mali, i-share mo sa karamihan. Ba't mo sinishare yung mali? I-delete mo. Para yung issue, mamatay ng natural death. The more na sinishare mo yung mali, lalo mong pinopropagate yung kamalian. Yun ang gusto nila para sa usawa ng iba, maging issue. Kaya dumadami yung mali sa social media. Tama, mali? Anong gagawin nyo pag mali? Si-share nyo? Delete! Para mamatay ang issue ng natural death. Tipin ko pang... Pangalawa, social media pa rin tayo Ano raw po? Social media pa rin tayo Ganito, para hindi kayo nawawarningan or nako-community standard, kapag ka ang issue, sinulat lang. Pakinggan nyo tingnan nyo muna kung sino yung sumulat bago nyo i-share. Ang style ng mga Pilipino, pag maganda yung heading, share kagad. Tama, mali? Heading pa lang ang nakita, hindi pa nababasa yung kabuuan, sinare na. Ang laking problema. Tingnan nyo muna kung sino yung nagsulat. Kung hindi kilala yung nagsulat, walang pinagmulan, i-delete nyo na. Mas magandang i-share yung taong nagsasalita at kilala nyo yung personahe niya. Yun, hindi fake news yun. Bakit? Siya mismo nagsasalita The more you propagate yung mga mali sa social media, the more you share it. Yun ang gusto nila para kumakalat yung maraming mali. Tingnan nyo sila, yung kalaban natin. Anong ginagawa ng kalaban natin?
Marami to bayaran ito sa social media. Anong ginagawa nila? Pag nag-share kayo ng katotohanan, nakita nila totoo to, ano ginagawa nila? Delete kagad! Delete! Hindi na nila sinishare. Alam nyo ba yan o di nyo alam? Alam. Ngayon alam na. Yan lang ang gawin nyo. Kaya yung maraming mali, paulit-ulit na ilang taon share pa rin ng share, walang katapusan. Yung kalaban natin, pag nag-share tayo ng tama, delete kagad nila para hindi na ma-share yung tama. Kaya ang kumakalat sa mainstream media, social media, karamihan mali. Nakukuha nyo yung logic? Opo. So anong gagawin nyo ngayon dyan sa mga Record. record nyo? Ngayon ang gagawin nyo, huwag mong gamitin yung account mo para i-share siya. Kasi alam na nila yung account mo eh. Ito, ano to eh. Solid, ano to, nabawiin nyo to eh. Huwag mo i-share to. Yung video mo, kumuha ka ng bata sa kalsada na may cellphone, papakishare mo ito. Ha? Huwag mong gagamitin account nyo. Kasi hindi yan ma-share. Nakuha nyo na. Kahit yung mga live nyo ngayon eh, tingnan nyo. Ilan lang views niya. Pero pag si Wamos, million views yun.